Inanyayahan ko po ang bawat isa na kayo para po sa ating opening prayer. Ating Diyos Ama, siyang nalikha ng langit at lupa, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa buhay na patuloy niyong pinapahiram. Sa buhay na ito na patuloy niyong binibigyan ng pagpapala, biyaya sa araw-araw, na patuloy kami nabubuhay sa mundong ito dahil sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong pagpuprovide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw upang kami patuloy na mabuhay at maranasan ng inyong kabutihan sa araw-araw. Ngayon din po sa inyong kagandahang loob, sa inyong pagmamahal, sa lahat ng mga bagay na naranasan namin dahil sa inyong katapatan namin, Ama. Maraming salamat po sa lahat ng mga ginagawa niyo sa bawat isa sa amin, sa mga problema na naranasan namin sa araw-araw, na kayo ang siya nagbibigay lakas sa bawat isa sa amin. Aming Ama, patuloy kami humihingi ng kapatawaran sa aming humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan namin, Ama. Sa aming mga pagkukulang, kamalian, karumihan, sa mga maling desisyon, sa mga maling aksyon namin, Ama, sa aming mga galaw, sa aming mga kilos, at yun din sa aming pag-iisip, aming Ama. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, pagkukulang. Maraming salamat po sa kabila ng ito, kayo po'y tapat at siyang nagbigay kaligtasan sa bawat isa sa amin namin. Maraming salamat po. Pagyaman kami nagkulang, hindi po kayo nagkulang sa amin. Napakatapat po ninyo sa bawat isa sa amin namin, Ama. Sa kabila ng lahat na kami ay tumalikod ng minsan, patuloy niyo pa rin kaming dinadala sa inyo, aming Ama. At kami po ay nagbibito sa inyong harapan upang magpasalamat at magbigay ng katapatan na kami po ay inyo, aming Ama. Maraming salamat po, binalo ninyo ang aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming pag-iisip, at ang aming kilos, aming Ama. Patuloy niyo pong pinabago sa araw-araw, patuloy niyo kami nililinis sa araw-araw, at patuloy po kami lalakad sa inyo, na kayo'y aming kasama sa araw-araw, ngayon din, at hanggang sa magpakailangan, aming Ama. At hinihin po namin ang inyong gabay sa service na ito, aming Ama, na kami po'y makapagpuri at makapasalamat sa inyo ng buong puso at katapatan. Ngayon din po, hinihingi namin ang gabay ng Banal na Espiritu na ang inyong salita lamang ang siyang maghari sa araw na ito, ngayon din sa araw-araw ng pamumuhay. At ang inyong salita lamang ang siyang magbuo sa aming mga puso na kami matuto sa inyong salita, aming Ama. At hingin po namin ang gabay na patubayan po ang aming pastor na bigyan po siya ng wisdom and knowledge to share your word, the truth, aming Ama. Maraming salamat po. At hindi po, dinadalangin namin ang iba pa namin kapatiran na wala po dito. Hindi po namin ang gabay at kaligtasan sa kanilang pagdating, aming Ama. Hindi po sa iba pang pahingin na kawalan na din yung salita, aming Ama. Kami, instrumento po kami upang inahal din namin ang salita. Pagpunga po ang mga ito sa aming puso at umago at nilihanan din sa iba. Maraming salamat po sa lahat ng ito, aming Ama. Kailangan siya pupurihin, kasambahin, at kasasalamatan sa aming mga buhay. In Jesus' holy name, amen. Amen! Amen! Hallelujah! That is good! All the time? Amen!
po yung may testimony? Pwede pong share nito para lumakas yung loob ng iba pa natin mga kapatiran na alam nila na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin sa araw-araw. Sino po yung gusto mag-share ng kanyang testimony na patotoo na ang ating Diyos ay patuloy na bibigay gabay, proteksyon, pagpapala sa atin sa araw-araw? Sino po yung gusto mag-share? Meron po ba? Ito po si Ranger. So yan, good morning po sa ating lahat. 1, 2. So ayun po, testify ko lang po yung kagalingan at kabutihan ng Lord sa buhay ko. No? Dahil po, ito lang po nung Martes po, ay nung Lunes po kasi, bali na nangyari po kasi is laban po namin sa Mayor's Cup po sa Kabamgan. So, hindi lang po yun, galing pa po ako ng school. Siyempre, pagod, pawis din, tas biyahe din po. Nung ginagabihan na po kasi ng Lunes is, nakakaramdam na po ako ng lagnat, natatrangkasuhin po ako. So, ayun po, nung 9 p.m. po is, uminom po ako ng, para sa sakit ng katawan at sa lagnat daw sa, ininom ko is Alaxan. Tapos, nung bandang 11 na, kinakati po ako kasi nung kumain po ako ng mangga. So nung kasi, sa dugo po kasi namin is, pag kumain daw po ng malalamig, like yung mangga or, mangga, katulad mong ganun, malalamig sa gabi, is, pa kami tagulabay yung sa lamig po. So yung sa akin po kasi, nung Lunes, 11 p.m. is, nagsisimula na pong patihin, humahapdig na po yung kamay ko. Tapos, nung bandang alas 4 na po, bali Martes na, alas 4 na po, bumukol na po yung buong katawan ko, lumubo po ko, tapos hindi ko po maramdaman. So, nung 11 p.m. na po yun, bali uminom po ako ng Cetirizine kasi nga po naramdaman ko siya. So, bali naging 2 gamot po yung ininom ko. So, nung 4 a.m. na po, gumising po ako kasi po kasabay na tagulabay yung acid, yung ubo ng ubo, ganun. So, yun na po yung nararamdaman ko ng oras na yun. So, nung 4 a.m. po, gumising ako para sumukat kasi naramdaman ko po umaangat na siya. So, gumising po ako para sumuka. So, nagpunta po ang bintana namin. Ay, malaki po kami bintana. Doon po ako susuka sana. Ngayon, nung pagtayo ko po ganun, nagulat na lang po ako pagising ko na sa sahig na ako. Ayun. So, hindi ko po alam yung nangyari kasi gusto ko lang po susuka. Nagising po ako dahil sa lamig ng semento. Naramdaman ko po siya kahit namumula na ako. Nung pagkagising ko po, thanks God dahil yung pinagbagsakan ko po is mga labahin. Yung upuan na may labahin. Kasi po, yung upuan namin walang harap. So may tulis po siya sa likod. Kung, for example, kung po bumagsak sa ano, baka po may tama yung ulo ko. So wala ako nagising sa bahay nang ako lang buti nagising pa po ako nun. Hilong-hilong na po ako ng hinang-hina. Tapos hindi ko naramdaman hindi ko na pala nangyayari sa paligid. Patapos ng pagkagising ko po, binising ko po si kuya ko. Punta po kay kuya. Sabi ko, kuya, hindi po ako makapagsalita ng maayos. Basta alam ko lang po is namumula po yung mukha ko. Yan po yung sabi ko. Tapos sinabi niya is para daw kinagat ng bubuyog. Sabi ni kuya. And yan po, nang pagkagising ko po yung kuya, bigla daw po ako sa higaan. Kaya doon po sila bumaba ni kuya at ni Justin po. Doon po sila si Justin. So, ayun po, nung inisip ko nila ako, binahon nila ako, doon na po ako sumuka. And, akala ko po yun na po yung last. Nung pagkatapos ko sumuka, dumating na po sila mama. Mag-umukog na po sana ako. But then, ramdam ko pa rin po yung pagod, yung ina, yung parang bibigay na po yung katawan ko, ganun. Kasi nga po, hindi ko po alam na yung nangyari doon. Then, nung time na po na nagmumukog po ako, andun na po si mama. Akala ko, okay na po, okay. Pero akala ko kasi katapusan ko na yung oras na yun. Kasi po, nung time na po yun, nasa bintana ako, binumulat ko po yung mata ko. But then, dumidilim po siya, dumidilim. Hindi ko na po alam yung nangyari. Basta alam ko na po, hawak po ako ni mama. After po, nung nagmumukog na ako, dumilim na dumilim. Kahit
kahit pinilan ko po, ginagano kay mata ko. So sabi ko, Lord, ano ba nangyayari? Sabi ko, tapos nung pagkaan po, yun po, nagising ko, magka-tricycle na ako. Susugin na po ako. So, isa lang po magandang reminder din sa akin po na huwag po wala na abusin yung ating katawan. Kasi nga po, feeling ko ako malakas ako. Inaabot na abot ko ako niya. And hindi pa po kasi, hindi pa po yun yung point. Nung time pa po kasi napagpunta ko namin sa center, isa pa po sa Manila, na wala po kasi tao sa center. Yung sa kayo lang po nakamulat siya. So, napagdating ko namin doon, hinang-hinga po ako, di ako makatayo. And binubuksan po nila mga manalipa ko yung pinto kasi nga po wala na malabas. Pero nakabukas po yung aircon, nakabukas yung ilaw, may gumagamit yung electric fan. Ginagano na po nila yung pinto, pero wala po yung malabas na tao. So, thanks God po, kasi nung time na po yun is, naisuka ko na po yung lahat na nasa tempo ko na. So, nung time na po yun, medyo bumagaan yung pakiramdam ko, nakakapahinga na ako na maayos. Kahit nakakainis man, no, dahil wala pong tao, wala pong nagkasikaso sa amin doon, nakaramdam na po ako ng tulog. Doon na po ako kumain. So, glory to God po dahil, ayun po, yun lang po yung naramdaman ko nung oras na yun. Kasi, di po natin alam eh, kasi gawa po ng overdose na rin po siguro sa gamot, sa pagod. Thanks God dahil binigyan niya po makakalakasan ng buhay sa bilang ng buhay. Kasi, iba po yung experience na yun, iba po yung nararamdaman ko ng time na yun. Nakala ko kasi, parang wala na. Kasi nagdinig na siya eh. Parang ako, kala ko pagkagising ko sinusugin mo sa center. Ayan. Thanks God po dahil alam po si Lord yung lumising sa akin, nabigay sa akin ng kalakasan pa. And dahil sa kabutihan ng Lord, isa pa po testimony sa buhay ko. And yun na rin po kay John Paul is, kahapon po dahil Valentine, nagkaroon po kami ng simple racket. Ayan, natawagan po kami sa for acoustic band po sa Resort to Billy sa akin. And glory to God dahil nagkaroon po kami ng opportunity ng experience. Dahil matagal na po talaga ng daming gusto magkaroon po ng ganun na acoustic band. Pero wala pa po kasi kami nakakanya. So, thanks God po dahil first time namin, experience namin is nabagal na po sa pakiramdam. Para na ako na gano'n, nag-worship lead sa naman. Pero for lovers. So, thanks God po dahil sa isang buong linggo nagdaan, maraming ginawa ang Lord sa buhay ko. Marami siyang ginawa blessings. Marami siyang pagkakagumpay sa buhay ko. Ayan. Kaya napakalaki pagkitiwala ko sa lahat na binabalik ko po sa Lord dahil sa Lord ko ito. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat sa iyo. Mawalang ganda na ang buhay sa atin. Isang ganda na rin mga nangyayari sa atin. Kaya napakaiwan natin na niluto natin, buwan natin, mga Jesus. Napakaiwan natin. Yung buhay na ito, temporary na nandito. Nandito yung sa atin. At natawagan ko po si Service pa. Purihin ng Panginoon. Actually, last week pa dapat ako mag-share sa inyo. Eh, kaso sabi nila, ay wala daw akong 1 times lang. Dahil abit sa haba ng mga maraming mga special number. But anyway, ang isi-share ko ay tungkol sa relevant nitong church kung paano nagsimula. Unahin ko na yung Proverbs 19:11. Many are the plans of man's heart, but it's God's purpose prevail. So marami ang plano ng mga tao, pero ang plano ng Diyos ang siya natutupad. At isa nga dito yung sa amin pong pamilya. Actually, sa mga guest namin, laging tinatanong kung kami ba'y tiga rito. Eh, sabi ko, hindi, mga tayo lang kami dito, sabi ko. Siguro, ang pinakakalam sa inyo, galing ako tubo ng Sampilipe, Sambales. Marami nga pala akong kamag-anak dito dahil mangligmot din yung lola ko. So, karamihan dito, mangligmot, antes. So, yun. No, marami din ako nakilala si George Kapitan ay kamag-anak ko rin pala. Kaya malakas tayo doon. Anyway, so,
nung dito sa Konga, sa resort, maraming nagtatanong kung ano daw, bakit daw. Kasi nagandahan sila dito sa lugar natin. Unang-una yung place, malinis. Tapos yung mga tao, mga mababait daw. So, yun. Sabi ko, nagsimula dito kami, mga 2015, sabi ko. On that time, si Joanne and Roy was looking for a beach property. Actually, may beach property kami doon sa San Felipe. Pero dahil sa Pinatubo, lumayo na yung lugar namin. Hindi na siya beach front, kundi backfront na. So, naghanap sila sa Felipe, wala silang makita. Naghanap sila dito sa Kabanggan, dito sila pinapan ng Panginoon. So, nakahanap sila beach sa front talaga. So, ang purpose nila is to may bakasyonan. Because Roy is a missionary to be going to Cambodia. Yun talaga ang kanyang mission. Dalawa sila ni Johan. After na kasal sila, sabi nila, pupunta na sila sa Cambodia. So, naghanap sila para lang bakasyonan. So, nung nakakita sila dito, nakabili sila ng lote dito, nagpagawa sila ng kubo. And that time, nakita ni Roy, mga bata, ang Johan, nakita nila daming mga bata. So, papagawa na sila ng sabi nila, why not mag-establish tayo ng Bible study? So, okay, sabi daw ni Johan is to make flyer, nagpa-flyer sila. Nung first day, nagulat sila dahil nung nakita nila 68, 67, pero yung last na kanila 63. Pero 67 yung mga bata na pumunta. So, nagulat din sila. Akala nila kunti lang yung pupunta. So, that was the start. So, nag-umpisa sila, Bible study, yung mga bata muna ang nag-umpisa. So, sabi ko, doon po nag-umpisa yung ating pan dito. Actually, yung resort is wala pa po yan. Sabi ko, ang nagsimula is yung simbahan. So, yung sabi ko, doon sa church muna. So, dumami yung mga bata. Sabi ni Roy sa kanyang main church sa US, why not stay here in Kabanggan? So, pinakita niya yung mga pictures ng mga bata para hindi na sila destino sa Cambodia. So, nakita nila, okay, sabi daw nung doon sa US. So, doon nagsimula, hanggang sa dumami ng dumami. On that time, nasa Saudi pa ako. Sabi ko, sige, pero ang kanila is bakasyonan. Sabi ko, sige, maghahanap din kami ng lote para pag-retire ko, meron din akong bakasyonan, sabi ko. So, I was on vacation nung nasa Saudi pa ako. No, nakita namin yung nando sa casa ng Angelina. So, yun, ay talagang ang plano ng Diyos, iba yung plano natin. So, ang plano namin is to, yung retirement place lang. Pero iba pala ang plano ng Diyos. So, nagsimula yung church doon sa Bible study. Hanggang sa mga nanay, sabi nila, bakit yung mga bata lang isinasama nyo dito sa Bible study? Sabi gano'n. It starts with the adults, sabi ni Roy. Doon nagsimula. Children tapos adults. Bali, dalawang session yun. Dahil doon sa ports nila, doon sa terrace, doon lang nagsimula yung pare, yung church. So, yun. Hanggang sa nung malapit na ako mag-retiro, sabi ni Roy, Pastor Roy, why not make rooms for your lap there, sabi niya. So, doon nagsimula yung Casa Angelina. And then, yun, ang simula ng church source before the resort. Sabi ko sa mga guests na nagtatanong kung anong pan natin dito sa mga resort namin. So, that was the start of the church and the resort. So, yung resort naman is funding this church also. Yung paano yung part ng kinikita ng resort ay napupunta rin dito sa church. So, marami ang natutulungan. Kaya kung minsan
pinagpapala yung resort dahil sa ang Diyos ang nagpapala. Siya ang nagpaplano, siya nagpapala. So, minsan yung mga ibang tao, bakit yung resort nyo ang daming tao samantalang ibang resort walang guest? Sabi nila, oh, it's God's plan. It's God's blessing. Sabi nga nung gano'n. So, yun po. At yun, the rest is history. At patuloy na pinagpapala ang church nito hanggang ngayon. So, glory to God. Amen. Thank you for your first na testimony. Hindi po lahat nagkataon. Plano po talaga ni Lord na ilagay yung church na to dito. At plano talaga ng Diyos na dito talaga magbubunga yung kanyang salita. Dahil salamat na ating pastor, sa Pastor Roy, kay Ate Joanne, at sa ating mga members na patuloy na lumalakad sa ating Panginoon. At tinatawag ko si Rihanna para sa ating testimony. Good morning po sa atin lahat. Testimony ko lang po yung nangyari po sa akin nung last week po. Answered prayer po kasi nagkaroon po ng Bible study sa amin. Sobrang saya ko po kasi sinagot po ni Lord yung prayer ko na magkaroon po ng Bible study sa amin. Tapos po, last week po nagkaroon po kami ng Bible costume yun. Tapos, di ko po kasi alam po siya nakukuha ng costume nun. Tapos, nagkanyami-kanyami na lang ako. Tapos po yun, di ko po alam na makukuha ko pala ako nun kaya exempted na sa exam. Tapos yun lang po yung testimony ko. Thank you, Rihanna, sa testimony. Yung sinabi po niya na napakasaya niya na nagkaroon po ng Bible study sa kanilang bahay. Napaka-importante po yun. Kasi lahat po tayo, palagi natin nadalangin na yung mga pamilya natin makarinig din ng salita ng Diyos. We know the word is the salvation. Kaya napaka-importante po na may bahagi talaga natin po. At napakahirap kasi marami talagang taong hindi tumatanggap. Napakahirap. Kaya naman po napaka-bless ko talaga na pakot-konti meron tayong nabadala sa paanan ng ating Diyos. At natawag po muli ang worship team para po pagpatuloy po natin ang ating papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Patuloy po natin siyang katahan. Inahiyaan ko po muli ang bawat isa na tumayo para mantayin po natin ang sukturang biyaya at pupurihin ka sa tao.
Valentine's kahapon kasama ang mahal sa buhay. Nasa buhay. Wala. Celebrate sino kasama? Mag-isa? Walang kasama? Masaya pa rin yun. Ayan. So, sige po. Bago po tayo magpatuloy sa ating Word of God, bago po natin simulan ang ating pag-aaral, pwede ko bang imbitahan ang lahat na tumayo? Sige po. Ayan. So, meron po kasi kami ginagawa sa church sa Olonga po, and I felt the leading, the Holy Spirit na ipagawa ito this morning bago tayo magsimula. So, meron po tayong tatlong bagay na gagawin. Una ay magpasalamat, humingi ng tawad, at sabihin na mahal kita. So, in all these three things, meron po tayong tigda 2 minuto kung kasama po natin ang ating mahal sa buhay, asawa, girlfriend, o mga magulang, kapatid. Ayan, so pwede po bang puntahan natin sila at sila ay ating harapin? Wala, parang ayaw Ayan, so sige po, huwag po tayong mahiya, no? Minsan lang po natin ito gagawin. At I encourage everyone and sigurado po ako na after nito, there will be a change in our hearts. So sige po, harapin po natin yung ating mga mahal sa buhay, asawa, kapatid, nobyo, nobya, ganyan, nanay, mother-in-law. Sige po, ayan, huwag po tayo mahiya, ha? Sige po. Tapos, ang una po natin sasabihin, meron po kayong tig 2 minutes. Yun. Meron po tayong tig 2 minutes, no? Bawat isa bibigyan ko ng 2 minutes, tapos ang sasabihin, salamat kasi, kasi tuloy-tuloy na yun, magpapasalamat ka dun sa kaharap mo kasi, tapos bibigyan ko kayo ng 2 minutes. After 2 minutes, yung isa naman, sasabihin naman niya, salamat kasi, sige po, bigyan ko kayo ng tig 2 minutes. Okay, timer starts now, magpasalamat po tayo. Sige po, yung iba po nakikita ko, walang kausap pa. Kahit kung katabi nyo na lang. Thank you for serving. Po, kahit katabi, kahit lolo o lola. Ayan, hindi ka pwede kasi group kung walang kapartner. Thank you for your service. Thank you. Ayan, meron pa mag-thank you sa isa't isa. O sige po, kung maagang natapos yung isa naman, mag-thank you rin. Sige po. Meron pa tayong 1 minute. Kaya may mga umiiyak na akong nakikita. Nag-thank you pa lang yan, ha? Umiiyak na akong nakikita. Alright, thank you, Lord. Okay, sige po. Ayan, meron pa, may mahabol pa. Okay, sige po. O ngayon, yung kasunod naman, sorry kasi, ito mo katingin ko dito, medyo matagal tayo dito. Sige po ha, 2 minutes, salitan ulit ha, sorry naman. Sige po, timer starts now. Ayan na, nakukunas na ng mata. O yung lahat ng pag-sorry niya ba lahat? Hindi ko parang hindi nagsasalita. Ayaw mag-sorry Nandiyan lang, chat na lang, gano'n, kaya pag-personal. Pag-personal, ayaw, pag-chat gusto. Mahabol pa. Okay. Sige po, tayo ay naka 1 minute na. I believe parang nakapag-sorry naman na ang bawat isa sa isa't isa. Okay. And another 1 minute para po sa ating last na sasabihin sa ating partner o sa ating grupo, sa ating mga magulang.
No? Ang sasabihin naman po natin, mahal kita kasi. Okay? Alright. Sige po, 1 minute, go! Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan. So, let's settle down. Ayan. Thank you, Lord. So, once again, happy Valentine's Day po sa bawat isa. No, hindi lang para sa mga magnobyo, magnobya, para sa mga anak, sa magulang, sa mga magulang sa anak, sa mga apo, sa mga kapatid, pinsan, no? At it's a wonderful gift, no po, sa mga nakaka-overlook, no, na ang Valentine's Day ay isang araw lang. Pero tayo pong mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Panginoon upang magmahal araw-araw. No po? So every day is a day of love. So let's practice na araw-araw po sabihin natin yung nararamdaman natin, no? Sabihin natin na mahal natin ang mga kasama natin. And yes, the very description of love is God, no? Dahil ang pagtunay ng pagmamahal ay umpisang pinakita ng Panginoon sa atin lahat. Amen po ba? Amen! Amen! Hallelujah! So, sige po, minsan pa palakpakan natin ang Lord. So, ayan. So, dadako naman po tayo ngayon sa ating Word of God. At sa umaga pong ito, sa mga meron pong hawak na Bible or yung mga may Bible sa phone, sa kanilang mga gadgets, I encourage everyone to please open it and join me into reading our scripture today. At ang ating pong text or our word will be found in 1 Samuel chapter 10 verse 9. At ang ipapakita ko po ay the New Living Translation. At ang sabi dyan, as Saul turned and started to leave, God gave him a new heart, and all Samuel's signs were fulfilled that day. At sa Tagalog naman po, ang Biblia Tagalog version, ang sabi dito, nang siya ay tumalikod upang iwan si Samuel, ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. At ang lahat ng mga tandang ito ay nangyari sa araw na iyon. And for this Sunday, meron po tayong title na Success Through Obedience. No? Tagumpay sa pagsunod. No? Pakisabi nga sa katabi, Success Through Obedience. Pakisabi ulit sa katabi, Tagalog naman, tagumpay sa pagsunod. Amen. Success. No? Gusto ko sanang ilagay yung yung mini na yun pero wag na lang. No? Alam mo yun, yung success ka. Success ka na So, for this morning, again, our title is Success to Obedience. No? Yung katagumpayan sa pagsunod. No? At sa umaga po ito, meron tayong 3 puntos. And bear with me, medyo marami po tayong scripture na babasahin. Pero samahan po ninyo ako habang ito natin inaaral. And for our key points, the first one would be, partial obedience is still disobedience. Pakisabi po sa katabi. Partial obedience is still disobedience. Ayan. Yung bitin na pagsunod o yung bahagi lang na pagsunod, hindi pa rin pagsunod po yun. Ano? So, para sa mas mababaw na paliwanag, kasi baka mamaya medyo mabigat o malalim. Sunod, ano ba yung pagsunod? Sino bang susundan? No, hindi po tayo mag-i-stop ha? At sa Facebook, hindi Pati yung susundan natin sa tabing daan, huwag din.
Nakakatakot yun. No? So, sa mas mababaw na paliwanag, no? Ilagay natin sa aspektong gawaing bahay. Ayan. So, the usual. Ano naman po ninyo, pag ako nandito, mahilig magpa-survey. Hindi po ako taga-PSA, ha? Pero mahilig ako magpa-survey. So, sige po, taas na ng kamay, lalo sa mga kabataan, sa mga anak. So, taas po natin yung kamay ko na utusan ng maghugas ng plato. Nanay ko minsan nagagalit. Yan, ako na lang na maghugas ng plato dito sa bahay. Nagagalit siya nakaraan. Ano na maghugas pa dito sa bahay? Umuwi ako gabi na, hindi na ako makain minsan. Ano? So, sa mga kabataan na nasubukan ng maghugas o mautusan, maghugas ng plato, no? Taas ang kamay. Taas naman ang kamay ng mga magulang na nababanas. Bakit? Naghugas ng plato yung anak ko hindi binanlawan. Tawa ng kaibigan. Ano? Inutusan mo maghugas ng plato. Siyempre, ba't naghugas ng plato? Kasama yung madlaw. Ang masakit, tinipid, lalo kung tinamad. Naghugas ng plato, sinabonan, kaso iniiwan dun, hindi na binanlawan. Nagsandok ka ng kanin, lasang joy. Kasi natuyo na. Another one, inutusan magsaing, mga kabataan. Tasa kamay, tasa kamay. Lahat ng marunong na magsaing? Ay, kung di mo marunong magsaing, huwag magjujowa. Ay, huwag magjujowa, pag di mo marunong magsaing. Inutusan magsaing. Binanlawan yung bigas. Sinukat, sinundot-sundot. 3 lulit daw. Nilagay sa kalan, sinindihan, malakas. Sinutong na si Ading. Hindi naman binantayan. Sunog. Sunog. Sunog doon sinahin. Sumunod, nagsaing. Kaso yung kadugtong, hindi tinuloy, hindi na binantayan. Na champoradong pinalabasan. Champoradong mapait. Ano po? Isa pa. Ito, pinakaayaw ng mga kabataan ko. Inutusan maglaba. Tasa kamay, tasa kamay. Inutusan maglaba. Ay, ano yun? Saan ba? Ang masakit, inutusan maglaba. Sinalang sa washing, pinaikot. Nasabunan. Anong kasunod? Binanlawan din naman. Kasi nagamit na natin hindi binanlawan sa plato. Ang masakit, hindi sinampay. Baka nga hindi rin yung spin dry, hindi yung dryer, kasi hindi na hinangot. Hindi na hinakot. So, ito mga example na binigay ko po ay just a few example of partial obedience. Bahagyang pagsunod. Mga kapatid, nakakatawa mang pakinggan sa mga gawaing bahay, pero this is very similar with our Christian journey. Po sa ating lakarin bilang mga Kristiyano, ganun din po. Dahil ang ating pagtugon, ang ating pagsunod sa tawag ng Panginoon, hindi po pwede sa umpisa lang. Hindi po pwede na bandang kalahati, bandang gitna, ititigil tayo bigla. Kasi maraming dahilan, maraming excuses. So, similar with our Christian journey, we cannot obey at the start and stop halfway there. Parang sa sinaing lang yan. Maganda yung simula. Saktong-sakto yung ganun-ganun sa tubig. Hindi matigas yun, hindi lugaw. Okay na sana, perfect. Kaso hindi na binantayan. So, imbis na sarap sana ng tanghalian, wala tayong makain. Sunog, totoo. Similar with our Christian journey again, mga kapatid. We cannot start strong, pero pagdating sa gitna, medyo nabitin, medyo naglilo, medyo nagtampo, medyo nasaktan. We cannot do that. Because, again, my brothers and sisters, partial obedience is still disobedience. Ang bahagyang pagsunod o hindi buong pagsunod po ay hindi pa rin pagsunod ito. So again, if we go back to our base text in 1 Samuel chapter 10 verse 9, as Saul turned and started to leave. Tignan po natin yung naka-highlight na part. So, for context, si Saul ay kinausap ni Samuel. Parehong S ang pangalan, tayo nalilito. So, si Saul, kinausap ni Samuel, nagbigay siya ng napakahabang instructions, napakahabang prophecies. Pupunta sa ganitong bayan, may makikita kang ganitong mga tao. Pupunta ka sa ganitong bayan, may mga makakausap ng ganitong tao. May mga magpo-prophesy, ganito, ganyan. So, pupunta sa ganitong bayan,
hihintayin mo ako for 7 days bago mo isa-sacrifice yung burnt offerings. Ang haba, hindi ko na po nilagay kasi mauubos yung oras natin. Ang haba po ng mga prophecy na binigay ni Samuel kay Saul. And if we look closely to this one specific verse, no, 3 sentence lang po ito. Dun sa una kong highlight, Saul turned and started to leave. After niyang bigyan ng mahabang prophecy at utos, hindi po siya nagreklamo, hindi siya tumanggi, wala siyang sinabi, sumibat agad. Ibig sabihin, willing sumunod. Gusto niya sumunod. Ano po? So, ayan, binigyan siya ng prophecy with 2 main commandments. No? Pagkatapos siyang i-anoint ni Samuel dahil the Lord was speaking to Samuel and said na kailangan niya i-anoint si Saul. May makikita siyang isang lalaki at kailangan niya itong i-anoint for he will be the king of Israel for a specific period of time. And again, he did not object, complain, or reason out. Pagkatapos bigyan ng instructions, go! Sumibat agad. Kumbaga sa bahay, pagkatapos bigyan ng utos ng pang-1 linggo, hindi na sumagot, ginawa ka agad. Ganon kagaling. Ano po, ganon. Immediately went away afterwards. And mga kapatid, during the time na si Saul ay pinili ng Panginoon at in-anoint ni Samuel through God's prophet, siya ay na-anoint. Simple lang naman si Saul, nanalo lang naman siya ng gera laban sa isang malaking lahi during the Old Testament. Kinalaban niya yung mga Philistines, yung mga malalakas na uri ng mga mandirigma. And 42 years lang naman siyang naghari sa Israel. Diba? Nakaka-amaze. 42 years na naghari. No? And pag nilagay natin siya in today's reality and context, we can compare the 42 years of reigning ni Saul bilang, halimbawa, isang church na very established for 42 years. And recently, ayan, hinabol ko kong suotin yung damit kasi wala pala Sunday. And so, recently we just celebrated the 11th year anniversary of LCCC in this place. That is 11 years of God's faithfulness, God's anointing, God's blessing, God's grace. Ano po, and if we are very blessed to witness the 11 years of LCCC, what more than 42 years? For context lang, para medyo ma-visualize lang natin. So that is 42 years. We can already give the impression that Saul is a very prominent, very successful king of Israel. But my brothers and sisters, the obedience happened. Disobedience happened. No? Nagkamali si Saul at he was 30 years old nung siya ay in-anoint ni Samuel. Kikwento ko na lang para mas bilis konti. And marami siyang ipinanalong laban, gera. And before he committed the disobedience, pwede nating balikan yung ating text dito. Saan na ba yun? Napakita yan. Hindi pa pala napakita. Sige, narrate ko na lang. So the disobedience happened. So nakipagdigma ulit sila sa the Philistines. Isang garrison o isang kuta ng mga Philistines. Natalo nila yon. Tapos nag-announce si Saul na mag-regroup. Yung mga army niya, mag-regroup sila, nagsama-sama ulit sila. Kaso lang, na-overcrowd sila ng Philistines. No? Meron palang mas maraming tao ang mga Philistines at nag-assemble sila sa tabing dagat. Meron 3,000 men, 3,000 tao, tapos meron 6,000 chariots. No? Yung parang mga kalesa na may mga sandata sa gilid, sa gulong. No? Ngayon, yung mga tao ni Saul, nakita nila to na nag-perform na yung mga kalaban nila. Sila ay natakot. Sila ay natakot despite the victories they have experienced with the anointing and help of the Lord. Sila ay natakot. Tapos konti-konting nagkakalasan yung mga tao ni Saul. Yung mga Israelites, nagkakalasan na sila. Mahigpit na binili during the first prophecy after the anointing ni Samuel kay Saul na pupunta ka sa ganitong lugar which is Gilgal and you must wait for me for 7 days. Hintayin mo ako ng 7 araw bago natin isakripisyo yung burnt offerings tsaka yung mga peace offerings.
However, nung nakita ni Saul na yung mga tao niya ay nagpupulasan na nagtatago sa mga kuweba, tumatawid na ng ilog, kasi nga tatakot sila, sobrang daming kalaban na nakita nila, 7 days na. Kaso hindi pa tapos yung araw. 7 days na, inabangan ni Saul, dumating si Samuel. Ano ibig sabihin, kinip niya in mind yung commandment. Kaso lang, hindi siya nakapaghintay dahil naunahan siya ng takot. So ang ginawa niya, if we look in ito pala yung commandment. Sabi dyan, then go down to Gilgal ahead of me. I will join you there to sacrifice the burnt offerings and peace offerings. You must wait for 7 days. Specific ang instruction. You must wait for 7 days until I arrive and give you further instruction. Ano? So, natakot si Saul. So, nataranta siya. On the 7th day, hindi pa dumadating si Samuel. Ang ginawa niya, ito, if we jump to chapter 13, verse 9. So he demanded, bring me the burnt offering and peace offering. And Saul sacrificed the burnt offering himself. Nataranta, madali. Ngayon, habang sinusunod niya na yung offering, biglang dumating si Samuel. No? Ayan. Sabi ni Samuel, nakita niya kasi na nag-proceed na si Saul sa instruction na binigay niya kahit wala pa siya. So sabi ni Samuel, how foolish! Samuel exclaimed, you have not kept the command the Lord your God gave you. Had you kept it, the Lord would establish your kingdom over Israel forever. Ibig sabihin, kung sumunod lang pala, itong si Saul, habang buhay na pala sa akin yung kingdom niya sa Israel. Kaso lang siguro, minuto lang ang pagitan kasi habang sinusunog ni Saul yung burnt offering, biglang dumating si Samuel. Kung naghintay lang siya ng ilang minuto pa o ilang oras pa, kaso lang naunahan siya ng takot, so ginawa niya na. No? So, nag-go direct siya against doon sa commandment ng Panginoon. So that is, one of the disobedience ni Saul. Isa pa lamang po siya sa mga hindi pagsunod ni Saul. And sabi ni Samuel, but now your kingdom must end, for the Lord has sought a man after his own heart. The Lord has already appointed him to be the leader of his people because you have not kept the Lord's command. Sayang, maghahari na sana siya habang buhay sa Israel, hindi lang sana 42 years. Baka 100 years yan kasi during this time, umaabot ng 100 years ang mga tao. Ano po, kaso lang dahil sa simpleng pagkakamali, sa minutong pagitan na pagkakamali, kinailangan ng Panginoon umili ng panibagong hari ng Israel. And, my brothers and sisters, ganon katindi yung epekto ng disobedience. Ganon pwedeng maging katindi yung magiging consequence ng disobedience. No, pero mahabagin pa rin ng Panginoon dahil hindi niya pinatay si Saul, nag-reign pa rin siya after that. Binigyan siya ng mercy ng Panginoon, nag-extend ng grace ang Panginoon. But sayang siya na dapat yung mag-reign forever sa Israel. And my brothers and sisters, again, that is our first key point. Partial obedience is still disobedience. Sabi nga po ulit sa katabi, partial obedience is still disobedience. Amen. Ayan. So, gising pa po ba? Gising pa. Medyo maraming binasa. No? Amen. Parang pangako tayo ng partial obedience. Amen. Thank you, Lord. So, dako po tayo sa ating second key point. No? If we obey the Lord, at tayo ay piling natin isalat, hindi tayo maalam, kulang tayo sa karanasan, no, God will equip you along the way. Kasi sabi nga po sa katabi, God will equip you along the way. Naantok na. Ayan, so sige po. Balik ulit tayo sa ating text, no? Kasi yung ating 3 points nakuha po natin dito sa actual text na ito. No? So, the first key point is partial obedience is still disobedience. Doon yun sa Saul turned and started to live. Ora-oradang sumunod. Kaso lang nagkamali siya bandang gitna. And our second key point, dito po natin siya binunod. God gave him a new heart. No? So, binigyan siya ng Panginoon ng panibagong puso. So, unang tanong, bakit siya binigyan ng Panginoon ng bagong puso? Ano po? And if we dig deep sa chapter 9, verse 1, no, ito yung panahon kung paano palang pinapakilala si Saul, ni Samuel, paano sila magtatagpo. At
Sabi po dito, there was a wealthy, influential man named Kish from the tribe of Benjamin. Sa tribo ko pala galing ito. From the tribe of Benjamin. He was the son of Abiel, son of Zeror, son of Bechorath, son of Aphia, of the tribe of Benjamin. Kaya talaga yung mga tribo ko, daming salin. Ayan. And si Kish, siya yung tatay ni Saul. No, he was an influential, a wealthy man. And his son Saul was the most handsome, pinakagwapings, no, man in Israel, head and shoulders taller than anyone else. Kumbaga pagdating sa physical attributes, ba talagang paldo. Gwapings, pinakagwapo sa buong Israel, akalaan niyo. Eh kung may mabansagan dito sa lawag na pinakagwapo sa buong Kabanggan, pinagkakaguluhan na siguro ng pinagkakaguluhan na siguro yun. Kasi pinakamatangkad sa kahit sino. Alam mo, malakas ang dating pag matangkad, no? And, ayan yung mga physical description kay Saul, no? So, very, parang apple of the eye pag nakita, ay, pwede itong maging leader, pwede maging hari, makapil, gano'n. And, isang araw, no? Kish's donkey, mga asno ng kanyang tatay, ay nakatakas straight away. And he told Saul, take a servant with you and go look for the donkeys. No, sabi ni Kish, anak, Saul, kumuha ka ng isang, isang lingkod at hanapin mo yung tatlong nawawalang aso. No, at hindi po birong paghahanap ito kasi alam po ninyo ilang araw siya naghanap. 3. Ang masakit, hindi niya nakita. Hindi po niya nakita yung mga aso, pero yung mga aso nakabalik din sa tatay niya. And let's proceed. No? So, ibig sabihin, ginamit ng Panginoon yung pagkakataon na merong nawala para merong maghanap. So, merong nawalang 3 donkey at ginamit ng Panginoon si Saul upang maghanap. Hindi para pagtripan, kundi para magtagpo si Saul at si Samuel. Kasi ang Panginoon nangungusap na kay Samuel na meron kang makikitang lalaki, naghahanap ng 3 asno at iaanod mo siya para maging hari ng Israel. No? So, different story pero connected. Ganun po kumilos ang Panginoon. So, pakisabi naman sa katabi, pag may nawala, si Lord may ginagawa. Pag may nawawala, baka may pinapagawa ang Lord. So, pag may nawala, hanapin natin. Pero pag hindi nahanap, at ang nahanap ay yung tinakdan ng Lord, okay na yun. Huwag nang ipilit yung gusto. Huwag nang ipilit yung gustong tao. Arayin mo. Okay, proceed tayo. And if we jump to verse 21, ito na yung isa sa pinapakita ng Lord sa akin kung bakit binigyan ba ng Lord si Saul ng panibagong puso. So nakita na ni Samuel, si Saul, pinaliwanag niya na huwag mo nang hanapin yung 3 donkey. Sumama ka sa akin doon sa aking tent, kakain tayo ng marami dahil ang pag-asa ng Israel ay nasa iyo. Bila siyang sinabihan ng gano'n. Pero yung 3 araw kang palaboy-laboy, may hinahanap ka lang na 3 tutak siguro, sabihin na natin. Tapos bigla kami masulubong, oy, pag-asa ka ng Kabanggan. Yung magulat ka talaga, di ba? Di mo naman inaasahan. At sabi ni Saul, ang reply niya, but I'm only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel. And my family is the least important of all the families of the tribe. No? Again, Saul, anak ng mayaman, maimpluwensya, no? Pinakagwapo, pinakagwaping sa buong Kabanggan, no? Pinakamatangkad sa buong lawag. Kaso, duwag. Duwag pala, ayaw niya, ayaw niya ng responsibilidad, no? Aray mo. Ayaw niya ng responsibilidad, takot siya. So that is why, again, if we go back to our base text, God gave him a new heart. Kasi kung itong gwaping na to, matangkad na to kaso duwag, nakapagpanalo ng mga digma laban sa malaking lahi, nakipagdigma ng paulit-ulit at nanalo for 42 years, abay, talagang Diyos lang ang makakagawa nun. No? Kasi kung duwag, baka humawak ng espada, hindi kaya. Ano po? So, that is why God gave Saul a new heart. And if we continue, no? When Saul and his servants arrived at Gibeah, they saw a group of prophets coming towards them. Ito yung after na siyang i-anoint ni Samuel. No? So, pabalik na sila, tapos sila mag-usap. Nag-leave agad siya. Hindi siya tumutol o nagreklamo sa mga prophecy and commands. So,
Pabalik na sila sa Gibea, pagdating nila doon, nakakita sila ng grupo ng mga propeta, mga nagpa-prophesy. No, bukas mananalo ka ng loto ng gito. Hindi pa. Yung mga nagpa-prophesy, yung group, no? And sabi dyan, then the Spirit of God came powerfully. No? Kung naranasan na po natin mapuspos ng Espiritu Santo, ito kakaiba. Kasi napuspos powerfully. Ibig sabihin, malakas, matindi. At bilang isang gwapito, duwag, na ayaw ng responsibilidad, no? Nagulat yung mga tao kasi nakasalubungan siya ng mga prophets, na-anoint siya ng Holy Spirit powerfully. Bigla rin siya nag-prophesy. The Spirit of God came powerfully upon Saul and he too began to prophesy. Hindi niya pa nagagawin sa buong buhay niya, mga kapatid. Nga lang, bilang panibagong lingkod ng Panginoon, asahan po natin na may mga tao talaga natututol. Na pag tayo po ay sumunod na sa Panginoon, pagkatapos ng buhay nating waswas, may mga magsasalita na di maganda, may mga tututol. At sabi dyan, sa verse 11, when those who knew Saul, mga nakakakilala kay Saul, mga nakakakilala pa talaga, heard about it, they exclaimed, what? No, is even Saul a prophet? No, how did the son of Kish became a prophet? So, mga nakakakilala sa kanya ito. At alam ko rin yung mga kapatid na experience ko po ito first hand. No? Dahil ako nakikipag-bargain pa ako sa Lord nung nililinaw na sa akin na for ordination ako. Nung maging pastor, ayoko talaga. Kaso lang, sumunod na ako. Kasi ang kapal naman ng makakong yung susunod. Parang 2 days pa lang natin, 3 days. May lumapit sa nanay ko. Sabi niya, tita, ano yun? Si Ben, pastor na yun? Sabi niya, paano naging pastor yun? Sa church nga namin, dapat 10 taon bago ako maging pastor. Si Ben, kailan lang yung ganyan. Sabi niya, ano ba naman ito? Makikialam. Na-experience ko yun. At take note, kakilala ko po yun. Kakilala ko yun simula bata, kakilala ko yun. At one of those people, expect ko natin pag tayo sumunod sa Panginoon. Pag tayo naglingkod, tayo ay nagbago. Tayo na-transform. Ang unang tutulig sa atin yung mga kakilala natin. Amen? Amen. Bakit? Kasi alam nila yung buhay natin dati. Tapos makikita ka nila, nagtataas-taas ka na kami, nag-worship ka. Tawag ka nila, alive. Yan ang tatawag nila sa atin. Ano po? So, na-experience din po ito ni Saul. So again, yan yung kinwestiyon yung credibility niya. Pero, mga kapatid, dahil binigyan siya ng Panginoon ng panibagong puso, in-equip siya ng Panginoon along the way. That is our second key point. No? Saul won a war against the Ammonites, fought with the Philistines, and reigned for 42 years as the king of Israel. No? So, with the empowerment of the Lord, with the new heart na binigay ng Panginoon, no, yung dating duwag, wapings, pero duwag, naging hari for 42 years. No, nga lang, then again, no, that is by the power of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit, the renewed heart na binigay ng Panginoon. Hindi yun dahil sa kanyang kakayanan. Hindi yun dahil sa kanyang gwapo. No, gwapo kaso duwag. No? Kailangan niya talaga ng Lord. No? So again, my brothers and sisters, kung inuutusan ka ng Panginoon na humakbang, kung inuutusan ka ng Panginoon na sumunod, don't worry kung anong kakulangan natin because God will equip you along the way. Amen? Amen. Lord. Hallelujah. So now we are down to our last key point. God's prophecy will still be fulfilled. Or bakit parang biglang nag-iba yata yung third key point natin? No? Ang prophecy, ang kagustuhan ng Panginoon ay patuloy na mananaig at mangyayari. Kahit tayo kanyang tinalaga ay nagkamali at natisod. Ano po? And if we jump to chapter 16 on the book of 1 Samuel pa rin, verse 1. Now the Lord said to Samuel, kasi after mag-disobey ni Saul, si Samuel ay nagmumunoy sa Panginoon ng paulit-ulit na si Saul matigas ang ulo, ayaw makinig, di sumusunod, mataas ang tingin sa sarili, ganyan. So nagsusumbong si Samuel kay Yahweh, sa ating Diyos Ama. At sabi ng Panginoon, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. I have rejected him. Galing po yan sa Panginoon. So fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king.
So kung tayo po ay pinili ng Panginoon, that is very amazing, kakaiba, nakakatuwa. Pero pag tayo po ay nagkamali, tayo ay matigas ang ulo, mataas ang tingin sa sarili, masyadong bilib sa sarili, kaya po tayong palitan ng Panginoon anytime. Kahit maganda na yung credentials mo, nanalo ka ng gera, 42 years na naghari, kinakatakutan ka ng mga tao, pag Diyos ang kinalaban mo, kaya ka ng palitan anytime. Amen? So, as we jump to verse 6, sabi ko dyan, ito na yung si Samuel tumakas kay Saul kasi natatakot siya, makapatayin siya ni Saul. Pag sinabi niya na meron ng tinalaga ang Panginoon na bagong hari. And tumakas si Saul, tapos pumunta siya sa Bethlehem, hinanap niya si Jesse. And upon arriving, ito yung sinabi. No? So Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. Nakita agad ni Samuel yung isang anak ni Jesse, siguro gwapings din, matangkad, gwapo, maputi. Kasi yung parang naging description ni Saul nung una na inanood siya ng Panginoon. But, ang sabi ng Panginoon, don't judge by his appearance or height. Don't tignan ng itsura at ng tangkad. No, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao tumitingin sa panlabas na anyo. Pag gwapings, tas nag-chat, replyan. Yeah. Pag medyo maitim, nakatambay sa labas, pag nag-chat, sabihin, creepy, stalker. Ayan. Pag gwapings naka-bonnet, hot. Pag maitim, mas maliit naka-bonnet, stature. No? So we people, we judge by looks. No? Sa aminin po natin at sa hindi. Minsan yung unang itsura, the appearance itself, doon na-determine yung first impression natin sa tao. But, my brothers and sisters, the Lord doesn't look that way. Hindi po ganun pinay ng Panginoon. No? The Lord looks at the heart. Pakisabi nga po sa katabi, the Lord looks at the heart. Dapat ikaw din. Dapat ikaw din. Huwag yung gwapo lang, saktan ka dyan. No? Huwag yung matangkad lang. No? Maitim din. Ayan. So, if we jump to verse 10, it says, in the same way, all of 7 Jesse's sons were presented to Samuel. So nakita ni Samuel nung una si Eliab, sabi ng Lord, hindi siya. Tinawag ni Jesse yung 7 niya pang anak, isa-isang hinarap kay Samuel para hanapin kung sino yung anointed ng Lord, the man after God's own heart. Sabi ng Lord, hindi rin silang 7. So, sabi ngayon ni Samuel, are these all the sons you have? Ito na ba lahat ng anak mo? Sabi niya, they're still the youngest, sabi ni Jesse. Nandun nagbabantay ng mga kambing na tupa sa labas. Tinatawag ngayon ni Samuel. So Jesse sent for him, tinawag niya. He was dark. Sabi sa inyo, maitim din eh. He was dark and handsome. Maitim pero gupings. With beautiful eyes. Beautiful eyes, hindi, baka bulag na yan. Beautiful eyes. And the Lord said, this is the one. Anoint him. No? At sinabi ng Panginoon siya na yun, i-anoint mo siya. No? So, God used Samuel with the olive oil in the flask to anoint David. And if we jump to verse 13, ang sabi niyan, so as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil and had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Simula nang in-anoint na siya ni Samuel, siya ay naging anointed na rin and the Spirit of God dwelled in him powerfully. When you say powerfully, pang malakas, literal, powerful nga eh. No? And, mga kapatid, God's prophecy was still fulfilled despite Saul's disobedience. No, siya hindi sumunod, siya umpisa lang. Siya maraming excuses, no? Siya ay medyo mataas ang tingin sa sarili, self-centered, no? Take note, after the time ng mga judges nagli-lead sa Israel, si Samuel ang huling judge bago nagtalaga ng tao na hari, which is Saul. He is the first king of Israel na tao. Pinili na ni-request ng mga Israelites, no? And despite Saul being the first man king of Israel, no? Ang prophecy ng Panginoon napakaganda. Ang prophecy ng Panginoon napaka-abuti.
Kaso lang yung unang night talaga nagkamali, nag-disobey. Tapos naging seloso, naging mataas ang tingin sa sarili, matigas ang ulo. Yet, hindi po mapipigil ng Panginoon, hindi po mapipigil ng mga kapatid ang Panginoon sa pagtuloy o pag-bloom ng prophecy ng Panginoon o ng kagustuhan ng Panginoon. And fast forward, alam ko pong kilala natin si David, King David. Sino pong nakakakilala kay King David? King David. King David is the only man in the Bible na pinangalanan ng Panginoon, a man after God's own heart. Matindi yun. Matindi po yun. Kasi pag sinabi mong a man after God's own heart, si David, talagang yung puso ng Panginoon lang ang gusto niya. Yun lang ang gagawin niya. Wala siyang pakialam sa lahat. But, my brothers and sisters, si Saul, nakagawa ng pagkakasala. Ang pinagkaiba, si David, alam po ba natin kung ano yung nagawa ni David? Hindi po biro yung nagawa ni David. David committed adultery. Meron siyang sandatahan, meron siyang general, tapos yung isa niyang general may magandang asawa, ganda babae. Ang ginawa niya, pinagnasahan niya. Yung pinagpantasya niya, si Bathsheba, kung di mo nagkakamali. At dahil makapangyarihan siya, hari eh. Hawak niya yung batalyon. Hawak niya yung general na asawa ni Bathsheba. Ang ginawa niya, pinadala niya sila sa gera. Yung asawa ni Bathsheba, pinatayo niya doon sa harapan. Patay. Murder. Nag-plot siya ng murder. At nag-commit siya ng adultery. Planado. Parang literal na kriminal. Kaiba. Pinlaan ng maigi. No, but, then again, mabigat ang kasalanan nagawa. But David humbled himself and repented. So hindi po ibig sabihin na tayo nagkamali, tayo nag-disobey, na natisod, tapos ng lahat. Hindi po. Naranasan ba natin mag-commit ng murder? Hindi pa. Nakapatay na ba tayo ng tao? Hindi pa. Kung yung tao umabuso ng authority as king, nag-plot ng murder, nag-commit ng adultery, pinatawag ng Panginoon, at tinawag pa niya na a man after God's own heart, nagamit ng Panginoon at talagang nagbalik loob sa Panginoon. Tayo din po mga kapatid. Despite our shortcomings, despite our disobedience, despite our failures, God can still use us if we come back, humbling ourselves, repenting to God. Gagamitin pa rin po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. So my brothers and sisters, pangit mong gawin, pero we should compare Saul and David because we should learn at the expense of others yung huwag na natin ranasin. Kung nagawa na ng iba, katutunan na po natin ang aral. Huwag natin sundan. So we see Saul as the anointed one before, pero nag-disobey, matigas ang ulo, self-centered. And we see David, matindi ang kasalanan nagawa, but chose to humble himself and repent. And my brothers and sisters, as we go to our conclusion, this is also a Bible verse that is found in 1 Samuel chapter 15, verse 22. My brothers and sisters, gusto ko pong i-diin natin ito sa ating mga isip, sa ating mga puso. That obedience is better than sacrifice. And submission is better than offerings. Yung ating pong pagsunod, mas matimbang po ng di hamak kaysa sa kahit anong sacrifice na pwede ibigay. Yung pagpapababa po natin at pagsunod sa Panginoon, pagbibigay ng authority sa Panginoon para i-lead tayo sa ating buhay is better than any offering. Kung pupunta ka sa church, kasi feeling mo mag-aatone ka ng iyong mga kasalanan para magbibigay ka ng malaki para yung mga kasalanan ko nabawasan. Hindi po ganun. Mas gusto po ng Panginoon yung tayo ay submissive, tayo ay masunurin. At yung ating obedience tuloy-tuloy. Magkamali man, patuloy, bumalik, to repent and obey. Humble yourself. No? So again, my brothers and sisters, this is a verse found in 1 Samuel chapter 15, verse 22. Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offerings. And lastly, mga kapatid, ito po ang aking iiwan sa inyo na ating one-liner. Tagumpay ay di nasusukat ng iyong pagkakamali, bagkos sa iyong pagsunod muli. Hindi pa nasusukat ng kahit anong pagkakamali, kahit anong pagkatisod ang ating kahalagahan, ang ating pagsunod sa Panginoon. Ang pinakamakakasukat po dito, yung muli nating pagbalik.
Yung muli nating pag-aalay ng puso natin sa Panginoon. Yung muli nating pagpapakumbaba. Balik po tayo sa Panginoon. Kung meron po kayong mga kakilala na minsan nagkamali na isod, tampo, mahalin pa rin po natin. Invite po ulit natin, kumustahin natin. Dahil, brothers and sisters, tagumpay ay hindi nasusukat sa iyong pagkakamali, pagkos sa iyong pagsunod. So I invite everyone to please stand up, to God be all the glory, and let us pray. So let's take a moment of silence and let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we come before you, Lord. Kami po ay malapit sa iyong pangalan, Panginoon, upang makumbaba. We choose to humble ourselves before you, Lord, and we choose to come back to you, Panginoon. Kami po ay pinipiling magpakumbaba at muling bumalik sa iyo, Panginoon, dahil kahit ano pong pagkakamali ang aming magawa, Panginoon, ang aming puso pa rin po ang inyong tinitignan, ang aming pagbalik pa rin po ang inyong hinihintay, Panginoon. So Lord, help us, Lord, to realize this, Lord, that despite our failures, our mistakes, Lord, our shortcomings, it is our heart that you see, and it is our running back to you, Panginoon, that you're waiting. So Lord, help us to have the courage to come back to you, Panginoon, to repent humbly, Panginoon. Kami po ay kumaba, hindi magmalaki sa inyo, Panginoon, Lord. Kahit kailanman, Panginoon, wala po kami may pagmamalaki sa inyo. And Lord, we just want to thank you for this wonderful opportunity, this wonderful morning, Lord, that we have heard your message. Salamat, Panginoon. So, umaga nito na narinig namin ang inyong salita na napakaganda, Panginoon. May this serve as a reminder for all of us, Panginoon, to look out on each other, Panginoon. Napantayan po namin ang isa't isa, aming mga kapatid na magkakamali. At kung kami man, Panginoon, ay magkakamali, naway kami po ay mag-aalalayan. Help us, Lord, to assist each and every one, Panginoon, despite our friends or us, Panginoon, who commits a mistake, who stumbles, Panginoon. Help us, Lord, to have the right support system, Panginoon, in this church, our brothers and sisters. So, Lord, pinipili po namin, Panginoon, na magpakumbaba, sumunod at bumalik sa iyo, Panginoon, kahit ano man po ang aming nagawa. Dahil, Panginoon, kayo lamang po ang aming sandalan, kayo lamang po ang aming kakapitan, Panginoon. Lord, we just want to honor you in everything that we do. Help us, Lord, to turn away from sin, Panginoon. Tulungan mo kami na tumalikod sa kasalanan. Lord, help us, Lord, dahil Panginoon, hindi pa namin kaya na kami lamang. We cannot do it on our own, Panginoon, with our mind, with our knowledge, with our skills. Sadyang salat kami, Panginoon, at hindi po sapat ang aming kaalaman, ang aming kagalingan kami. And we just want to thank you, Lord, once more. We just want to worship you, Lord, once more. Salamat, Panginoon. Pinupulit, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang mataas. Tanging ang iyong pangalan, aming nag-iisang aring aming nagpagligtas. Pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor Bench, sa magandang salita ng Diyos na binahagi niya sa amin about deacons na lahat ng mga kapatiran natin, all of us has to pray. And of course, the heart should be in the Lord only. Kaya naman po, patuloy po natin na kanahan natin sa Panginoon. Kanahin po natin 10,000 blessings and all of you for them. Yes,
kaligtasan ang aming buhay namin. We thank you, Lord, for this preaching, for every one of us here, that our hearts will change. Just katulad po kung paano binago si Saul. Give us a heart, a strong heart, the heart that burning of our faith and love for you, our Lord. Thank you po, aming Ama. Lahat po ng papuri, pagsamba, at pasasalamat sa inyo lawan at nataas. In Jesus' holy name we pray. Amen and amen! Bago po kami Lord offering, nakakatawa ko po si Pastor Mark dito po sa harapan. Magandang umaga po sa akin lahat at kunin ko po itong opportunity po para po maglambing po sa inyo, kumantok po sa inyong puso na kung pwede po magkaroon po tayo ng special offering po para po kay Nanay Ako. Ngayon po, 2 linggo na po siya nasa ospital at isama niyo po sa inyong panalangin po si Nanay Ako, no? Ang kanyang family, no? Kung ano po, asking din po sa inyong tulong din po financially para po matulungan din po natin si Nanay Ako at ang kanyang family. Lagay din po sa basket po, dyan, sa harapan po. Yung sa maliit po, yung inyong love gift po para po kay Nanay Ako po. No? Sama niyo po sa panalangin po. No? Pag-pray din po natin sa Nanay Ako po ngayon po. No? Let's pray po. Aming Panginoon, inaalala po namin Panginoon si Nanay Ako po. Na ngayon po ay nasa ospital kasama po ng pamati pa kanyang asawa. Dalayan po namin Panginoon na kayo po siya mag-provide Panginoon. Kanyang pangangailangan, financially, physically, emotionally, Panginoon, makatakasan. Lord, 2 linggo po, nasa hospital po si Nanay Ako. And we ask, Panginoon, na ipuin po ang kanyang pusilang ng katawan. Lord, bilang church family, ay tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na magbigay, Panginoon, na hindi po namipilitan magpus, Panginoon, magbigay po ng buong puso, may pananampalataya, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, tulungan niyo po si Nanay Ako at ang kanyang family, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mark.